Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:03 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintikod sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubulot sa napituhan na sektor, mga panagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayan na katungnan. Mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Plus. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was Adlaw sa Lunes, Hunyo 23, tuwing 2025. Buong iyo tagbalita, JP Hervas, kagaroon sa aton mga headlines. DPWH Region 6 by bag-o na nga Regional Director. Ginakabig pinakadako nga HIMSS Conference na kalana hiwaton sa Western Visayas subong nga semana. Province-wide recorrida campaign kontra dengue binunsar sang Iloilo Provincial Government. Police Brigadier General Josefino Ligan nanguna sa pagpadungog sa mga outstanding policemen sa ginhiwat nga flag ceremony sa Campo Delgado. Sobra 1 milyon ka pesos nga shabu na kumpiska sa Barbas Operation sa Ahoy, Iloilo. Jesse 9 ka repatriated OFW nakabaton sang bulig pinansyal. Singko na sa hapon kagaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bag-o nga Regional Director magapungko sa DPWH. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magapungko bilang bagong officer in charge ng Department of Public Works and Highways Region 6 si Director Joel Limpenco. Si Limpenco magkakalos kay Acting Regional Director Engineer Sunny Boy Ropel na magaretiro na subong na tuig. Bagong i-appointment si Limpenco nagpalagad bilang Assistant Regional Director sa DPWH Region 4A sa June 19, 2024 to June 13, 2025. Nangin ARD man si Limpenco sa DPWH National Capital Region sa Abril 2023 sa Hunyo 2024. Ginpahayag ni Director Limpenco mapadayonon siya pagserbisyo kag maayo nga partnership sa gobyerno ug private sector labi na sa pagpatukod sa mga proyekto sa pumuluyo kasubong sa mga ginabantayan ng mga big ticket projects Iloilo Guimaras Bridges kag Katiklan Boracay Bridges. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala na hiwaton sa Western Visayas ang ginakabig pinakadako nga Healthcare Information Management Service o kung HIMSS Conference sa Hunyo 25 tungtong 26. Ang aktibidad ginapangunahan sa Department of Trade and Industry kung DTI Western Visayas, Iloilo City Government, Iloilo Provincial Government, kag National ICT Confederation of the Philippines. Ini magabida sa mga senior executives halin sa mga major healthcare kag technology companies kangay sa Caron Global Solutions Philippines, sa Agility, Abu Dhamed, pati na sa mga nagapangunang nga mga telecommunications provider.
Ang aktibidad pasakupan sa 300 ka healthcare technology leader, government official kag industry expert. Katiwaan sa pagdilipon nga makatanyag sa mas madamo pa nga trabaho kag technology investment agud malabot ang handom nga mangin major IT BPM destination ang rehiyon kaangay sang Manila kag Cebu. Ipakpak man sa conference ang tuig sa artificial intelligence sa healthcare kag cybersecurity nga maangot sa patient data protection. Ang pagdilipon isa ka pagsuporta sa digital transformation agenda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag sa handom sa Pilipinas nga makakuha sa mas dako nga share sa global healthcare information services market. Nagapati si DTI Western Visayas Regional Director Rachel Nafable nga sa nagadako nga talent pool, suporta kag strategic nga lokasyon sa Western Visayas naka-well position ang rehiyon para sa HIM sector. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. The provincial government nag-launch ang province-wide recorrida campaign kontra dengue. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Araneta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-launch ang mas kinatsangkad pa ang awareness campaign kontra dengue ang Iloilo Provincial Government pinaagi sa Iloilo Provincial Health Office kaupo ng Uswag Ilonggo Party List. Ang kalimatan kamangin sa Dengue Awareness Month ang pag-obserba sa Asian Dengue Day. Ginhimot ang campaign kick-off sa munisipalidad sa Kalinog sa Hunyo 20 na nagamarka sa pag-umpisa sa province-wide community engagement drive na nagatulungan ang pumuluyo sa pagtakna sa dengue kag outbreak response. Sa tiwan sa kampanya, ipabati sa pumuluyo ang ginkomposo nga jingle sa pagtapna sa dengue. Kumadumduman, unanaging pangayang ni Dr. Ronnie Labis, Head sa Health Service Delivery Division sa PHO, na ginapananaang ang magataas pagid ang kaso sa dengue ang pisa sa bunga Hunyo bangod sa tig-ulunan. Sadik sa datos sa PHO, naman Enero 1 tutong Hunyo 7 sa nga tuig, naglabot na sa 2,051 ang kaso sa dengue sa probinsya kung sa diin pulo na ang napatay. Mas mataas ang nabalag nga kaso sa nga tuig ikumpara sa 1,175 lang nga kaso sa 2024 sa parehong nga period. Nagapati ang PHO nga ang partisipasyon sa komunidad nagapabili nga mabasto nga depensa batok sa paglaktas ng dengue ilabi na sa tiyon sa tig-ulunan kung sa diin tradisyonal nga nagataas ang kaso sa dengue. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Imbaunahan ni newly installed PRO6 Chief Police Brigadier General Josefino Ligan ang gidiwat nga flag raising ceremony sa Camp Martin Delgado kainasang aga. Ini ang unang nga flag raising sang opisyal kapod sa mga personnel sang PRO6 matapos gintal-usan siya na PRO6 Chief Brigadier General Jack Wangki. Ginpangunahan man sini ang paghatag sa padungog sa mga outstanding policemen sa PRO6 na nagpakita sa excellent performance sila katungdanan. Sa nagligan nga si Mana sa opisyal nga nagpungkog bilang bag-o nga PRO6 chief, si Ligan kasunod sa ginpatigayon nga reshuffling sang mataas nga pamunuan sa PNP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang isa ka high-value individual sa ginpatigan nga bypass operation sa Tipakla, Ahoy, Iloilo. Ang suspect din kilala nga si alias Bagtik, 42 anyos kay isa ka habal-habal driver. Nakumpista sa presyon ang 150 gramos ng shabu nga nagabalor sa 1.2 milyones pesos. Kapin duha ka bulan, naging monitor si Bagtik sa illegal drug activities kasunod sa mga report nga nabaton sa kapulisan sa pag-aresto sa suspect haso nga paglapas sa Republic Act 9165 kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang iya nga pag-aatubang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sang 10,000 pesos nga financial assistance ang 19 ka repatriated overseas Filipino workers pinaagi sa Public Employment Services Office kung peso. Ang mga tagbaton anay nagtrabaho sa Hong Kong, Kuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Singapore, kag sa ibang pangapungsod. Ang bulig ginahatag sa mga Ilonggo OFW na nadulaan sa trabaho bangod sa political unrest, maltreatment,
kalamidad o kung tungod sa aksidente o kung balatian. Personal man nga nagpadulong sa Kapitolyo ang mga repatriated OFW agon magpasalamat kay Governor Arthur Defensor Jr. Sa karon, humalin sa Enero sini nga tuig, naglabot sa 265 ka OFW ang nakabaton sa financial assistance o kung lapit 1,600 ka Ilonggo, humalin sang tuig 2021. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. In pangunahan ni Iloilo City Mayor Jared Ranias ang storytelling session kaupod sang pila ka estudyante sang Talatapan Children's Learning Center kasunod ang pagbukas ng outdoor library sa Plaza Libertad. Ang mobile library natala naman nga patuman sa tanan nga plaza sa syudad sa Iloilo agon mahatagan sa libreng access sa libro ang mga kabataan kag maengganyo pa nga magbasa. Ang joint project ang inisyatibo sang Iloilo City Public Library kag Technical Institute of Iloilo City. Samtang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. mahibaluan na sa Webes, Hunyo 26 ang mga tagaog sa labing unang na pelikula agraryo sa Department of Agrarian Reform o Kundar, Western Visayas. Ang pelikula agraryo 2025 sa Regional Film Festival ng Gatuyo na ipalapnag ang mga istorya sa mga agrarian reform beneficiaries kag agrarian reform beneficiary organization. Sa unang edisyon sa film competition, siyam ka pelikula nga ginobra sa mga estudyante gikan sa 7 ka bulutuan sa Western Visayas kag Negros Occidental ang nagpaindis-indis. Ini aragaling sa Crown State University, University of Antique, West Visayas State University, University of San Agustin, Central Philippine University, University of Negros Occidental Recoletos, kag La Consolacion College Bacolod. Natip sa natala na i-anunsyo sa Webes kung ano ang nagpangibabaw sa tanan nga ARB Film kag Arbo Film nga magatiglawas naman sang Western Visayas sa national level. Hingandan man kung sino ang pinakamanaming nga direktor, aktor kag aktres, pati na ang pinakamaayo sa patag sa cinematography, editing kag screenplay. Ang magadaog sa Pelikula Agrario 2025 magabaton sang trophy kag cash prize. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Namaangkon sa Latin Honor ang 4 kay scholar sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Western Visayas gikan sa University of Antique Tario Lim Memorial Campus kag Capiz State University Dayo Satellite College. Sa Kapsu, magna cum laude sa Camille Kahutay kag cum laude si Elamir Bartulay. Samtang Sunday Patricia Marie Orsia kag John Ray Bagoy sang UAT Alamsi ang pareho nga nakatapos sa kolehiyo nga cum laude. Bilang padya sa ilang nga paghimakas, si Kahutay nga magna cum laude ang ginhatagan sang cash incentive nga 30,000 pesos, samtang 20,000 pesos ang ginbaton nanday Bartulay Orsia Bagoy nga nangin cum laude. Ang Scholarship Incentive Program nagatuyo nga kilalahon ang mga dalayawong estudyante sa fisheries, education, kag nagatuyo nga suportahan ang pagdevelop sa mga competent professional nga magabulig tibong sa aquatic resources sa pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Graduate nga magna cum laude sa Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology si Leslie Kate Makaling, bata sa isa ka mangisda sa Atabayan, Tigbawan. So kay Makaling dako ang nangin bulig sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa iya paglabot sa diploma. Si Makaling isa ka beneficiaryo sa DAB for Fisheries Scholarship Program nga ginatanyag sa gobyerno sa mga pamatanon nga luyag magpalayon sa pag-eskwela kag interesado sa pagbuhat sang kurso angod sa pagpangisda. Bilang isa ka scholar, lakip sa mga na-enjoy ni Makaling sa sulod sa 4 ka tuig ang 5,000 pesos nga monthly stipend, 2,000 pesos nga semestral book allowance, 1,500 nga one-time uniform allowance, 3,000 pesos nga one-time relocation allowance, 1,500 pesos nga graduation support, 3,000 pesos nga on-the-job training support, kag 7,000 pesos nga thesis o kung special problem support. Para kay Makaling tama gid kadako ang nabulig sing scholarship ilabi na sa aspeto pinansyal. Bangod sa iya nagakabaton, maski papaano nakabulig siya hatag sa grocery sa ila puluyan kag sa tuition sa iya utod nga nag-eskwela naman. May mga tion man nga hindi niya na kinahanglan pa nga magpangayo sang balon halin sa iya ginikanan. Ginakabig ni Makaling ang motibasyon ng iya scholarship nga magpadayon sa iya handom sa piyak sang kabudlay nga ginatubang.
Bilang padya siya paghimakas nga mangin magna cum laude, ginatagan sa BFAR si Makaling sang 30,000 pesos nga cash incentive sa subong handom ni Makaling nga makatudlo si Banpa nga pamatanon kag mapamuklat sa ila ang mga oportunidad nga nagahulat sa pag-eskwela sang kurso agod sa pagpangisda. Pahanumduman sini si Banpa nga pamatanon nga kaya nila nga maghimo kag mangin instrumento sang pagbago para sa pugsod kag sa fisheries sector. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pinas, alas 4:18 sa hapon, dugang nga mabalita bantayan sa pagpanumbalik sang Headliners Bus. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Pahatuhon, balikat ulo, di tapwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliin maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:21 na sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga balita, ginbuksan na sa Department of Agriculture Western Visayas ang pre-registration para sa Young Farmers Challenge ug YFC program. Ang YFC sa Competitive Financial Grant Assistance Program sa gobyerno nga nagatuyo nga maingganyo ang mga pamatanon nga mag-explore sa mga oportunidad sa agrinegosyo kag agrikultura. Ang programa bukas sa tanan nga pamatanon, edad 18 tungtong 30 anyos, gikan sa Clan Antique Capiz, Guimaras, Iloilo, pati na sa Negros Occidental. Ang pre-registration magasabi nga ticket para maka-access sa online kwentuhan, business model canvas orientation, workshop, iban pang aktibidad na ginpreparar sa DA Western Visayas. Ginatagaman sa DAWB, pre-registration pa lang ini kag wala pa sila nagabaton sa mga dokumento nga kinahanglanon para sa kompetisyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Regional Integrated Laboratory Division isa sa mga nagahatag suporta sa mga serbisyo nga ginatanyag sa Department of Agriculture. Naga-supervise ini sang 4 ka laboratorio, ang Regional Crop Protection Center, Regional Soils Laboratory,
Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory kag ang Feed Chemical Analysis Laboratory. Ang RCPC yara sa Western Visayas Integrated Agricultural Research Center sa Hamungaya, Buntatala, Haro, Iloilo City, samtang ang RSL, RADDL kag FCAL yara sa Parola, Iloilo City. Gibayang ni Laura Diaz, Chief Integrated Laboratory Division sa DA Region 6 sa usapang agrikultura, libre magpa-soil analysis ang mga marginal farmers sa ila laboratorio. Para naman sa pest kag disease diagnostic testing, libre man ang ila serbisyo. Pati na ang biological agents kay iban pang test para sa RADDL apang mayarang ibang na test nga may bayad apang minimal lang. May 20% ng diskwento para sa mga estudyante nga nagapa-analyze ang ilang mga research sample kag sa senior citizen, lakip ang mga pribado nga negosyante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Presenta ka manguma sa Dingle, Iloilo aktibo nga nagpakigbahin sa ginhiwat nga Agricultural Information Caravan sa Department of Agriculture Western Visayas sa Hunyo 20. Katuyuan sa nasabing aktibidad nga mahatagan sang teknikal nga paggiya kag impormasyon ang mga manguma tuhoy sa kakao kag corn production, marketing assistance kag crop protection. Ginpaambit man sa mga teknikal nga katapos ang DA Western Visayas ang mga epektibo nga pamaagi sa pagtanom, pagtapna sang peste kag balatian kag pagpangita sa merkado para sa ilang produkto. Sa bago nga hibalo nga ilam nakakuha sa karavan nagalaom ang DA Western Visayas nga madugangan naman ang pagsalig sa mga manguma sa ilang nga kapasidad kag madugangan ang ila inspirasyon nga padayon ng pag-uswag sa ilang pangabuhi paagi sa pagpanguma. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang siban pa nga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 1,500 nga partner beneficiaries ang DSWD Field Office 6 sa Food for Work program sa Capiz. Nagbaton sang food packs. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Arenya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Patungkol sa food bank sa masobra 3,500 na partner beneficiaries ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa probinsya ng Capiz sa idarong sang Food for Work program. Ginhiwat ang distribusyon sa family food packs sa pila ka munisipalidad sa Capiz sining karon lang. May 249 ka benepisyaryo sa President Rojas ang nagbaton sa 478 ka food packs, 150 naman ka benepisyaryo sa Pilar nga nagbaton sa 300 ka food packs, kag 400 ka benepisyaryo sa Cuartero nga nagbaton sa 800 ka food packs. Sa banwa sa Dumalag naman 300 ka benepisyaryo ang nagbaton sa 300 ka food packs, sa Magbusaw 348 ka benepisyaryo ang nagbaton sa 696 ka food packs, kag sa Daong may 500 ka benepisyaryo naman ang nagbaton sa 1,000 nga food packs. Ang food packs ang nagserbe nga bayad sa partisipasyon sa partner beneficiaries sa nakalainlaing inisyatibo nga nakabase sa komunidad kapero sa pagtukol sa vegetable gardens kag pagtanom sa mangroves kag iban pa. Ang inisyatibo ang nagareplika sa Project Local Adaptation to Water Access o Kunlawa kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o kung binhi nga nagatukol sa community gardens kag naga-exist na nga mga vegetable sites sa munisipalidad nga nagatuloy pasangagon ang lokal nga produksyon sa pagkaon kag pagpabakol sa pagkamalig-on sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabo sa 67 ang volcanic earthquake kanabalag sa Bulkan Galaon sa sulod sang makaligad nga 24 oras sa Hunyo 22 tubtob 23. Magluwas na rin na monitor man sang PBOX ang 755 tonelada kada adlaw ng sulfur dioxide flux sang Hunyo 22 kag plume nga 950 metro kataas. Sa karon nagapabilin sa gihapon sa alert level 3 o kung magmatic unrest ang Bulkan Galaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang nga bagagi sa Tiklan kag Bangport ginsaylo ang biyahe sa mga motor bangka sa Tabon Port padulong sa Tambisaan Port agon makapadulong sa isla sang Boracay. Singa Lunes temporaryo nga suspendido ang biyahe sa sakayan pinaagi sa Katiklan Jetty Port padulong sa Cagban Jetty Port. Sadig sa Sea Travel Advisory sa Coast Guard Station Aklan, Hunyo 23, ginpayag sa PCG nga apektado karon ang probinsya sang Southwest Monsoon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
News. Kakatapusan na balita, Second Action Air Shooting World Championship sang IPSC hiwaton sa Iloilo City. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Report. Magpapanagbalay ng Iloilo City sa pagwawaton ng Second Action Air Shooting World Championship na ginapatigayon sa International Practical Shooting Confederation hiwaton sa Hulyo 26 at Agosto 3. Dahil sa mga sobra 7 kagatos ng mga shooters, gikan sa ibang nga pungsod ang ginalauman ng matatambong sa kompetisyon. May mga pumula sa gikan sa Africa, America, Asia, Europa, Middle East at Oceania. Kasunod sinima din lagong nga nagpermahanay sa Memorandum of Agreement sa Iloilo City Mayor Joe Treñas kag Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa pagtumala sang mga aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ginabakla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:28 sa hapon. Nagamuyan to ang mga balita na tipon kaghinbantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa Diners Bus mga adlaw sang Lunes, Hunyo 23, tuwing 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknika, Mr. Vermora Ventura sa studio, at Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo naging tagbalita, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.